Hi guys, good morning. So update ko lang kayo sa sitwasyon namin ngayon dito. Kasi maraming mga followers tayo na nagtatanong, Sir, may bakante pa ba dyan? Sir, baka pwede ako. Sir, isang tawag mo lang, right away makakapunta ako dyan. So sobrang daming comment, messages and email na natatanggap natin. So ito, update ko nga kayo. Nung umalis yung last na ipinasok natin, 1 week lang nag-back out. And then di ba may mga nauna pa, may 1 day lang nag-back out. So marami, hindi ba kayo nagtataka? Sabi ko nga doon sa iba, hindi ba kayo nagtataka? Eh marami tayong kakilala dito na nakakapasyal naman sa akin dito sa farm. Then pag pinatatry ko na sila dito sa amin ng work, inasusubo ko minsan napasyal sila dyan, tinuturo ko. Sabi ko, try ka bro. Sasabihin nila sa amin, grabe ang hirap pala dito, hindi ko kaya. Yun yung kadalasang mga sinasabi nila. So di ba kayo nagtataka? Yung mga malalapit na dito, hindi magtangkang mag-apply dito at magtangkang magsabi sa akin na magpapasok dito. Kasi nakikita nila, nakakasama ko sila. Alam nila yung schedule namin dito. Alam nila yung sitwasyon namin dito. So, kumbaga, hindi daw nila kakayanin yung ganyang setup. Kami, gaya nga ng sabi ko sa inyo, kaya kami nagtsatsaga dito. Dahil kahit papano, may inaantay kami. And then, nung minsan lang, merong dumating dito mag-asawa na kasasakyan. Na-share nila sa akin yung status nila. Bali naka-restoration na lang daw sila. So yung misis niya ay supervisor, siyang yung lalaki naka-open work permit. And then 3 months na lang sila dito. Actually pa 2 months na lang ngayon eh. Dati daw nagtatry daw sila, nagpasa-pasa daw sila dito, na nakausap na daw nila si boss. Kaya lang nang nakita nga daw niya yung vlog ko na nabanggit ko nga na yung mga resume is tinatapon lang. So nagpunta siya dito. Noong time na yun, tulog ako. Sabi ko, boss, kasi pag may pasok ako, hindi ako nag-entertain dahil unang-una, itutulog ko na lang, mauubos sa pakikipag-usap kasi may pasok din ako maya-maya. Pero nung time na bumalik sila kinabukasan, nahihiya naman ako kasi alam niyo yung pakiramdam na hindi ka harapin ng taong pinuntahan mo. Dati kasi nung mga time na ako yung nasa ganong sitwasyon, alam ko yung pakiramdam. So, hinarap ko naman yung mag-asawa na i-share nila sa akin yung status nila. Talagang alanganin na po. So, sabi sa akin ni Kabayan, if ever daw magka-hiring dito, possible daw ba silang makapasok dito? Sabi niyang ganon. So, naawa ako kasi na dito yung asawa at anak niya. Sabi ko, sana pala ikaw na lang yung nakontak ko ng mga panahong nagtawag ako. Kasi di po ba alam niyo naman na yung mga tinawagan ko nung mga nakaraan, walang makapunta agad-agad. And then ayun nga, may naipasok tayo, 1 day lang nag-back out, and then hindi na nagparamdam. Mas pinili niya yung ibang offer sa kanya na may LMIA daw. And then nagtawag ulit tayo, may nakapunta naman dito, 1 week lang, hindi din tumagal kasi may application siya ng open work permit, which is lumabas yung open work permit nung time na nandito siya. So nagkaroon siya ng another option. Parang sabi nga nung ibang mga comment na nababasa ko, Sir, ang pinili mo kasi is yung may open work permit. Unlike nung last resort na nila yung farm at LMIA talaga yung makakapagbigay sa kanila ng status, hindi aalis yan, titiisin yan kahit mahirap. So kaya yan umalis kasi nagkaroon ng open work permit. Ito na nga po. Yung unang nag-back out na pinasok ko na 1 day lang, plano atang i-message uli ako, nakarating sa akin. Kasi nga daw, yung LMIA pala niyang inaasahan dun sa isang farm ay hindi na approve, refuse. And yung mga magpapasok sana sa kanya doon na temporary workers, ang message din sa kanya ay mga hindi din marirenew at pinaghahanap-hanap na rin ng malilipatan. So nagdamay-damay na. So sabi niya, baka daw sakaling pwede pa uling ituloy yung dumuti na siya dito ng 1 day. Kung baka pwedeng balikan niya itong trabahong hindi niya pinili. Sabi ko, wala na bro, kasi kompleto na uli kami. And then yung nag-back out nga na 1 week naman, na naka-open work permit, late na niya nalaman at nabasa niya na yung open work permit pala niya is 1 year lang. So sabi ko, tapos. Akala ko yung open work permit niya is 2 years. So hindi pala niya nalaman agad-agad. So 1 year lang daw pala. Kasi unang-una, kung 1 year lang pala yan, that is non-renewable. So kung hindi renewable yan, kinakailangan mo uling makahanap ng LMIA bago matapos yung open work permit mo. Or naka-apply ka na ng PR na PR ka na. Can you imagine? Dito na lang sa farm. Kasi itong AgriFood pilot nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. Kailangan dito is 1,560 hours, so 1 year. So imagine kung yung open work permit mo nakahanap ka ng farm. So tapos na yung 1 year mong open work permit, i-apply mo pa lang ng PR
And then wala ka ng status. So kinakailangan continuous yung status mo while waiting doon sa iyong application ng permanent residency. So sabi ko, kung 1 year lang yan, kinakailangan makahanap ka ng employer na mag-sponsor pa rin ng LMIA or kinakailangan na maka-apply ka ng PR. Kasi kapag natapos yan, hindi yan renewable. So parang napaisip siya kasi nung bumalik siya ng Alberta, nagme-message sa akin, wala pa rin pala siyang trabaho. Ay nagtatanong sa akin kung baka may alam daw ako ditong trabahong pwedeng malipatan niya. Sabi ko, akala ko ba may babalikan ka dyan? So wala daw pala. Until now, nahirapan daw siya makahanap ng trabaho. Sabi ko, sana tinagaan nyo na lang to. And then yun nga, nakakuha naman ng kapalit, which is kababayan din natin. Ang problema nga lang, may something, may kakaiba talaga. Kasi nung dumating yun dito, ang nagturo na kagad is yung ibang lahi, yung Meksikano. So ang naituro sa kanya ay para sa amin kasi organize yung galaw naming mga Pilipino dito Kumbaga may pagkakaisa, ikaw dyan, dito ako, parang organisado, may teamwork. Ang problema, kung ano lang yung tinuro sa kanya, yun lang yung ginagawa niya. And then lately, nabanggit niya, kaya daw pala siya hindi nakikialam dun sa amin, dahil yun daw yung turo sa kanya nung Meksikano. Sabi nga namin, yun yung tinuro sa'yo, yung wala tayong pakialaman. So paano kapag may problema ka dun sa likod? So hindi ka namin pakikialaman. So pag dito hindi mo kami tutulungan, hindi ka din namin tutulungan dyan. So parang nagkanya-kanya kami. So to make the story short, parang ang nangyayari dahil alanganin din yung status niya. Hindi ko na mabanggit sa inyo kasi medyo complicated Kasi nakalipat siya dito, nakapagtrabaho kagad siya. Pero ayoko nang sabihin sa inyo kasi this is something na hindi nyo papaboran dahil mali talaga yung pagkakalipat niya dito. Sabi ko nga sa kanya, sige ikaw, sinabihan na kita, pinayuhan na kita. Alam mong mali yung ginagawa mo, pero kung ipagpapatuloy mo yan, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa'yo. Ma-deport ka o mawalan ka ng status dahil sa ginagawa mo. So parang nangyayari, nagtitingin-tingin na uli siya ng work sa iba. And then kanina lang, kausap ko nga si boss, nabanggit niya sa akin, habang nagmi-milking kami, sabi niya sa akin, hindi tatagal tong isang to. Hindi tatagal tong isang to. Kasi yun po yung nabanggit ko sa inyo na mga hanggang dito namin. Mabilis siya, wala akong masabi sa bilis. Ang problema, dahil nga hindi kami organized gumalaw, ang nangyayari, yung alam niyo yung kaming nung mga kasama ko, iisang galaw, biglang aantayin namin siya kasi iba yung galaw niya kasi iba yung tinuro sa kanya, which is ayaw naman niya kaming sundin. Ang sinusundin niya ay yung ibang lahi. So hindi na namin pinakikialaman. Parang nangyari ngayon sa amin kanya-kanya na. Ngayon, parang naghahanap din siya ng ibang lilipatan, and then kanina si boss, nung kausap ko, sabi nga niya parang hindi tatagal tong isang to. And then nagulat ako, tinawagan niya yung isang followers natin na ibinigay ko yung resume kay boss. Tinawagan niya, ang problema, wala din siyang alam sa status noon. Sabi ko, ay naku, walang alam si boss na yung tinawagan niya, ay naka-restoration na lang at 2 months. So kausap ko lang ngayon, bago ako ginawa tong vlog nito, kausap ko lang yung kababayan natin na mag-asawang pumunta rito. Nasabi niya sa akin, Kuya Ferds, ito yung message niya sa akin. Tumawag sa akin si Sir Ted. Ang problema, may tatanong ako sa'yo. So na-explain ko sa kanya, sabi ko kay kabayan, bro, tinawagan ka niyan kasi sa tingin niya, hindi tatagal nga yung kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito, yung pumalit do sa mga nag-back out natin. Ang problema, wala siyang idea, kako, nung tinawagan ka na ikaw ay naka-restoration. So yung LMIA ngayon po kasi is ipaprocess pa lang. So kung 2 months na lang yung restoration mo, hindi naabot yung LMIA mo, plus yung working permit pa. Yung processing time ng working permit is 233 days ngayon. So alanganin ka na, talagang uuwi ka na. Sabi ko sa kanyang ganun. So naliwanagan siya kahit tinawagan siya ni boss. Kasi si boss, lang yan basta gusto lang yan yung may mag-i-start kagad Kaya nga lang, hindi niya inaalam yung status ng tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga nangyayari kasi po dito na yung iba, bago ko papuntahin dito, tinatawagan ko, kinakausap ko, ano yung status mo? And then doon na nangyayari na hindi kagad sila makapunta rito. Kaya kung natatandaan nyo noong nakaraan, marami akong tinawagan, bakit hindi kagad sila makapunta? Kasi nga po, may mga bagay akong ine-explain na parang nagpapabago sa isip nila kung bakit hindi kagad-agad sila makapunta rito. So marami pong mga bagay na nangyayari dito kasi na hindi lang dito sa farm, sa maraming trabaho dito ng mga nakakausap kong kababayan natin na hindi ko naman basta-basta pwedeng sabihin sa vlog. Ika nga ay masasabi ko sa iyo personal. Pero yung i-broadcast ko pa sa vlog, sabi ko nga sa inyo, marami ako natuklasan dito na masasabi ko na lang siguro pag nasa Pilipinas na ako. So sa ngayon guys, yun nga, hindi ako makapag-repair kay boss dahil nahihiya na po ako. Sinabi niya, parang hindi tatagal itong bago natin. We need to find another guy. Hindi po muna ako makapagsabi, pasensya na kayo. Sa dami nung nagsasabi sa akin na ako na lang sir. Kasi nga po, napapahiya ako. Alam niyo yung parang feeling ko. Ang sarap ng kwentuhan namin kanina.
Pero hindi ako makapagsabi sa kanya na may ipapasok uli ako kasi alam niyo parang nadala ako doon sa dalawang ipinasok natin na nag-back out, and then sabi nga niya sa akin kanina, kailangan nating mahanap ayun talagang tatagal. Sabi ko nga sa kanya, oo nga boss kasi once na nakapasok na dito, nalamang 3 shift, hindi na kinakaya. Tapos nalaman na ganito yung sistema, hindi na kinakaya. Sabi nga niya, oo, kagaya dati, di ba? Merong nakakuha ng working permit after 3 months umalis, merong 1 week lang, 1 day lang. So mahirap po talaga. So guys, uwi muna ako kasi inantayin ako ni Peanut. In-update ko lang kayo para doon sa mga nagko-comment, nagtatanong. So sa ngayon po hindi pa kasi ako makabuelo kay boss kasi nga napapahiya ako dahil nag-back out nga yung mga ipinasok natin. So hindi naman natin masisisi kasi nakakailang pasok na ako na hindi tumatagal. Kaya parang nakakadala na, alam mo yun, lahat ng ipinasok ko parang sabi nga nila, palpak. And sabi din ng mga kasama ko, tigilan mo na yan, Perds, kasi na-stress ka lang. Ayaw mo na silang kumuha ng tao, at least hindi mo na iniintindi. Kasi kapag kumuha ako ng tao, inaalalayan ko pa eh. Parang lahat ng magiging problema nun, magre-reflect sa akin. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. Update ko na lang kayo sa mga susunod nating videos. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.